Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang balita na ayaw pong mabalitaan ng mga galit sa gobyerno at kay Pangulong Bongbong Marcos. At para naman po sa mga taga-suporta, nagmamahal, nagtitiwala at tunay na nagmamahal sa Pangulo at sa bansa, para sa inyo po ito. Ang balitang ito ay hatid naman po sa atin ng PTV. Paki-check nyo na lamang po and subscribe na rin po doon sa kanilang channel. Ano po? Magandang gabi, Pilipinas. Bayan sa kanyang mismong karawan, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng Agri-Puhunan at Pantawid Program sa Nueva Ecija. Layo nito na matulungan ang mga magsasaka sa kanilang pangangailangan at maiiwas na rin sila sa pagkakautang sa panahon ng sakuna. Sabi pa ng Pangulo, ang programang ito ay bilang pagkilala na rin sa ambag ng mga magsasaka sa pag-unlad ng bansa. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Malaki ang ikinalugi ni Felipe matapos maapektuhan ng matinding pagbaha ang kanyang sakahan bunsod ng mga nagdaang bagyo. Malaking dagok ito para sa kanya dahil apektado ang kita. Mahirap po. Walang pagkukuhanan, walang sa lahat. Kaya para maiwasan ng pagkakautang ng mga magsasaka na mayroong malaking interes, inilunsad ang Agri-Puhunan at Pantawid Program na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mismong araw ng kanyang kaarawan. Sa ilalim ng programa, mabibigyan ng Interventions Monitoring Card o IMC ang mga benepisyaryo. Sa naturang card, magkakaroon sila ng input credits na nagkakahalaga ng 28,000 pesos na maaari nilang gamitin para ipambili ng binhi, pataba o fertilizer, pesticides at iba pang input na kakailanganin sa pagsasaka mula sa mga DA-accredited merchants at mag-avail ng serbisyo mula sa service providers. Ayon sa Pangulo, hakbang ito ng gobyerno para kilalanin ang mga magsasaka sa kanilang papel sa food security ng bansa. Kayo ang bumubuhay sa ating bayan. Sa inyo nagmumula ang ating kasaganahan. Sa inyong mga kamay, nakasalalay ang seguridad ng pagkain ng ating bansa. Nararapat lamang na gunitahin natin at kilalanin natin ang inyong kabayanihan at bigyang pugay ang inyong walang kapantay na kahusayan at kasipagan. Bukod pa sa naturang input credits ay ang 8,000 pesos na matatanggap nila kada buwan sa loob ng 4 na buwan na may kabuuang 32,000 pesos. Ayon sa Pangulo, layo nito na matugunan ang mga pangangailangan ng kanilang pamilya habang hinihintay ang pagtubo ng kanilang mga pananim. At pagdating naman ng anihan, ang National Food Authority ang tutulong sa pagbili ng 5 tonelada o 100 sako ng palay sa presyong hindi pababa sa 21 piso kada kilo. Ang kikitain ninyo sa 1 hektarya ay maaaring umabot sa 105,000 piso na tiyak na papasok agad sa inyong mga IMC. Yung tulong na bibigay na financial na 8,000 na pagkakuha po malaki po yun. Yun ang maganda sa pamahalaan. Ang mga magsasaka may birthday wish din para sa Pangulo. Sana umaba pa yung buhay. At mabait. Sana po matupad niya lahat yung mga nasabi niyang programa para sa aming magsasaka. Ang birthday wish ko ay humaba ang buhay niya para madami pa siyang natulungan kagaya ng magsasaka. Pero ang hiling ng Pangulo sa kanyang kaarawan ay para pa rin sa kanila. Madali yung birthday wish. Maparami ito ng talagang lahat ng bawat pagsasaka sa buong Pilipinas maramdaman itong programang ito at lahat ng programa na ginagawa natin sa Department of Agriculture, lahat ng ginagawa natin sa pagtulong ng DBP, lahat ng mga financing institution, lahat po yung buong sistema ng agrikultura ay ang birthday wish ko, mabuo na natin para maganda ang takbo na
ang sektor ng agrikultura para gumanda ang buhay ng bawat magsasaka, ng kanilang pamilya at ng bawat Pilipino. Ilang programa at serbisyo ang sabay-sabay namang isinagawa sa iba't ibang panig ng bansa kasabay ng kaarawan ng Pangulo, gaya ng Kadiwa, Job Fair at iba pa sa ilalim ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Inanunsyo rin ng Pangulo na sasagutin ng pamahalaan ang lahat ng bayarin ng mga pasyente sa lahat ng pampublikong Level 3 hospital sa bansa, kabilang na ang Dr. Paulino Garcia Memorial Hospital sa Gimba, Nueva Ecija. Naging matagumpay ang paglulunsad ng bagong bayaning magsasaka o BBM Rice sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija. 29 pesos per kilo lang yan, abot kaya na. De kalidad pa, hatid ng gobyerno para sa ating mga kababayan. Yan ang ulat ni Melales Mora. 20 taon ng magsasaka rito sa Nueva Ecija si Rodrigo. Kwento niya, kadikit na ng kanyang hanap buhay ang iba't ibang hamon. Mabuti na lang, laging nandyan ang pamahalaan para umalalay sa kanila. Isa sa mga programa ng gobyerno para sa mga tulad ni Rodrigo, ang Rice Contract Farming Program, kung saan magkatuwang ang National Irrigation Administration at mga magsasaka mula sa produksyon hanggang sa bentahan ng palay para sa mas produktibong pag-ani. Malaking tulong po para sa amin ito. Bilang mga magsasaka, matutulungan po namin yung mga ibang maliliit na magsasaka po, katulad ng ngayon nga po, pag-bagsak presyo ng bigas po. Ngayong araw, bilang bunga ng Rice Contract Farming Program ng NIA, matagumpay na nailunsad sa buong bansa ang bagong bayaning magsasaka o BBM Rice na itinaon din sa kaarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinangunahan ni NIA Administrator Eduardo Guillen ang grand launching ceremony nito na idinao sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija. Nagsilbi namang panauhing pandangal si House Speaker Martin Romualdez kasama sina Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. at Appropriations Committee Chair Elizalde Co. Kumpara sa ordinaryong bigas, ang BBM Rice 29 pesos lamang kada kilo na maaaring mabili sa NIA Regional Offices. Ngayong araw ay nagkaroon na ng katuparan ang adhikain ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makapaghatid ng abot-kaya ngunit dekalidad na bigas sa mga mamamayang Pilipino. Ito rin po ay isang paraan ng pagpapasalamat ng ating ahensya sa ating mga bagong bayaning magsasaka na siyang bida sa programang ito. Bukod sa bentahan ng BBM Rice, inilunsad din dito ang Kadiwa ng Pangulo. Tampok naman ang iba't ibang lokal na produkto sa probinsya. At dahil birthday ng presidente, pinakyaw ng liderato ng Kamara ang mga paninda at ipinamigay sa mga tao. Mensahe ng mga kongresista para kay Pangulong Marcos. Sa ating mga presidente, we wish you health, we wish you to continue your vision. We are all out in support for you. Care of yourself. Do not work too hard on your birthday. Alam niyo po, nung panahon ng tatay niya, kung paano niya mahal yung mga farmers, ganyan din po ang ating mahal na Pangulo. Kaya, Mr. President, happy birthday po and God bless you always. Happy birthday, President, Mr. President, at kami po ay nagagalak at sa inyong birthday at kayo po ay nagtatrabaho para sa ating mga magsasaka. And maraming salamat po sa suporta at binibigay niyo para mapababa ang ating presyo ng bigas at ang contract farming. Ang mga residente, kanya-kanya ring pagbati sa Pangulo. Nabati ko po ang mahal na Pangulo. Ang wish ko po sa kanya ay mahabang buhay at kalusugan. Isang maligayang pagbati ng kanyang kaarawan. Mahal na mahal ka namin, Presidente, kahit ano mangyari. Sa'yo pa rin kami. Pagtitiyak ng administrasyon, patuloy pa nilang paitingin ang mga hakbang para mas mapagaan pa ang buhay ng mga Pilipino.